Magandang araw sa lahat ng ating mga minamahal na taga-subaybay at welcome sa aming channel, Ang Puso at Diwa Stories. Narito na naman po ang inyong lingkod upang maghatid ng isang kwentong gigising sa inyong mga damdamin. Gaano kasakit kapag ang isang pangakong binitiwan ay bigla na lang mapapako? Paano ka babangon kung ang mismong taong pinag-alayan mo ng iyong paraiso ang siya ring dudurog nito? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Alonsina sa kabanatang pinamagatang, Alonsina, aalis na ako, Alonsina. Ang apat na salitang yon ay parang isang matalim na punyal na bumaon ng diretso sa puso ni Alonsina. Hindi ito isinigaw, hindi ito sinabi ng may galit. Iyon ang pinakamasakit sa lahat. Binigkas ito ni Dalisay, ang kanyang asawa, sa isang tinig na walang kabuhay-buhay. Isang tinig na tila pagod na para bang matagal na niyang pinaghandaan ang sandaling ito. Nakatayo si Dalisay sa tabi ng kanilang kama, sa tabi ng maletang itim na ngayon palang napansin ni Alonsina. Nakabihis na ito, handa nang umalis. Ang lalaking pinangakuan niyang makasama habang buhay ay handa nang lisaniin ang paraisong sabay nilang binuo. Hindi makapagsalita si Alonsina. Tila nabingi ang kanyang mga tainga at tanging isang ugong na lang ang kanyang naririnig. Ang mga mata niya ay nakapako sa maleta. Bawat damit na nakatupi sa loob niyon ay isang alaala. Bawat sulok ng kwartong ito ay may kwento ng kanilang pagmamahalan. Dito natin ilalagay ang kuna ng baby natin, Sinta, sabi ni Dalisay noon, habang nakatayo sila sa balkonahe, magkayakap na pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa lungsod Paraiso. At sa pader na yan, ipipinta ko ang isang malaking puno. Puno ng mga bituin. Isang pangarap na hindi na kailanman matutupad. Isang pangarap na pinatay ng isang pirasong papel. Isang resulta. Baog ako. Mahinang bulong ni Alonsina sa hangin na para bang inuulit ang sentensya sa kanya. Naalala niya ang araw na yon, ang sakit sa mga mata ni Dalisay nang ibalita nito ang resulta ng pagsusuri. Hindi niya nakita ang mismong resulta. Kinuha ito ni Dalisay mula sa doktor. Niyakap siya ng mahigpit at sinabing, "Huwag kang mag-alala, Alonsina. Hindi tayo susuko. Nandito lang ako. Nandito lang ako." Isa na namang pangakong napako. Isang katok sa pinto ang pumutol sa nakabibinging katahimikan. Bumukas ito at pumasok si Marahuyo, ang kanyang matalik na kaibigan. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. "Alonsina, Dalisay, anong nangyayari?" tanong nito. Ang boses ay malambing. Lumapit si Marahuyo kay Alonsina at niyakap siya. "Shh! Tahan na, bes," bulong nito. Ngunit sa pagitan ng mga hibla ng buhok ni Alonsina, nasulyapan niya ang mga mata ni Marahuyo na nakatingin kay Dalisay. Wala roon ang awa na nakikita niya sa mukha nito. Sa isang saglit, sa isang kislap ng liwanag mula sa bintana, ang nakita niya ay tagumpay. Humiwalay si Alonsina sa yakap. "Bakit, Dalisay?" Sa wakas ay tanong niya. Ang boses ay basag. "Dahil ba hindi kita mabigyan ng anak? Dahil ba doon?" Hindi makatingin ng diretso si Dalisay sa kanyang mga mata. Ang tingin nito ay napunta kay Marahuyo. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Alonsina ang lahat. "Siya," sabi ni Dalisay. Sa wakas ay tumingin sa kanya. Ang mga mata ay malamig at walang emosyon. Si Marahuyo, siya ang makapagbibigay sa akin ng pamilyang pinapangarap ko. Gumuho ang mundo ni Alonsina. Ang kanyang asawa, ang kanyang matalik na kaibigan, ang dalawang taong pinagkatiwalaan niya ng buong buhay niya ay sabay siyang sinaksak sa likod. Wala nang sinabi pa si Dalisay. Kinuha na niya ang kanyang maleta at sa huling pagkakataon, nilagpasan niya si Alonsina na parang isa na lang itong estranghero. Ang pagsara ng pinto ay parang isang kulog na yumanig sa buong bahay. Ang tunog ng katapusan, naiwan si Alonsina na nakatayo, nanginginig.
Napaluhod siya sa sahig na malamig. Ang mga luha ay walang tigil sa pag-agos. Dinala siya ng kanyang mga kamay sa isang maliit na kahon sa ilalim ng kama. Isang kahon na itinago niya. Isang sikretong pag-asa. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang isang pares ng maliliit na sapatos ng sanggol. Puting-puti. Binili niya yon noong isang linggo. Sa isang sandali ng kabaliwan, umaasa pa rin sa isang himala. Hinawakan niya ang maliliit na sapatos. Ang panloob na bahagi ay malambot sa kanyang mga nanginginig na daliri. Sa gitna ng nawasak niyang paraiso, tanging ang maliliit na sapatos na yon ang kanyang saksi. Ang bawat kilometrong nilalakbay ng bus palayo sa lungsod paraiso ay parang 1,000 karayom na tumutusok sa puso ni Alonsina. Nakasandal ang kanyang noo sa malamig na salamin ng bintana. Pinagmamasdan ang mga nagdaraang puno at kabahayan na unti-unting pinapalitan ng malalawak na bukirin. Ito ang tanawing kinalakihan niya. Ngunit ngayon, ang pagbabalik niya ay hindi isang masayang celebration. Ito ay isang pagtakas, ang Bukal Hiwaga. Ang pangalan mismo ng kanyang bayan ay tila isang pangungutya. Anong hiwaga ang naghihintay sa kanya roon? Wala, kundi ang mga anino ng kahapon at ang kahihiyang daladala niya. Paano niya haharapin ang mga dating kapitbahay? Anong sasabihin niya kapag tinanong nila kung nasaan ang magiting niyang asawang doktor? Iniwan ako dahil baog ako. Napapikit siya ng mariin. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang buong pagkatao. Pagbaba niya sa terminal, ramdam niya ang bigat ng bawat tingin. O baka guni-guni niya lang iyon. Dala ang nag-iisang bagahe, nagsimula siyang maglakad sa pamilyar na daan patungo sa bahay ng kanyang mga yumaong magulang. Ang bahay na iniwan niya nang may ngiti sa mga labi, puno ng pangarap na magpakasal sa syudad. Ngayon, binabalikan niya itong wasak. Nang marating niya ang lumang bahay na gawa sa kahoy, isang buntong hininga ang kumawala sa kanya. Ang pintura ay tuklap-tuklap na. Ang mga halaman sa hardin ay nagsisitaasan na. At ang bakod ay may sira sa isang bahagi. Ito ay salamin ng kanyang kalagayan. Naluma, napabayaan at nasira. Habang hirap niyang buksan ang kinakalawang na tarangkahan, isang boses mula sa kanyang likuran ang nagpatigil sa kanya. Alonsina? Ang boses na yon, malalim, mahinahon at pamilyar. Dahan-dahan siyang lumingon at ang puso niya ay bahagyang kumabog ng mas mabilis. Nakatayo roon si Lakan, ang kanyang kababata. Ang lalaking huli niyang nakita ay isang payat na binatang mahiyain. Ngunit ang nasa harapan niya ngayon ay ibang-iba na. Matangkad ito, malapad ang balikat, at ang mga mata nito ay may parehong kabaitan na naaalala niya. Ngunit mayroon na ngayong lalim at kumpiyansa. Lakan, nasabi na lang niya. Nagbalik ka, sabi ni Lakan. Isang maliit na ngiti ang sumililay sa kanyang mga labi. Ngunit mabilis din itong nawala nang makita ang lungkot sa mga mata ni Alonsina. Hindi siya nagtanong. Hindi niya sinabing, nasaan si Dalisay? O anong nangyari? Sa halip, lumapit ito. Kinuha ang mabigat na bag mula sa kanyang kamay at sinabing, halika, tulungan na kitang maglinis sa loob. Sa mga sumunod na oras, ang presensya ni Lakan ang naging kanlungan ni Alonsina. Magkasama nilang nilinis ang bahay. Habang nagwawalis si Alonsina, inaayos naman ni Lakan ang sirang bakod. Habang nag-aalis ng alikabok si Alonsina, kinukumpuni naman ni Lakan ang isang tumutulong gripo. Hindi sila gaanong nag-usap, ngunit sa bawat kilos, ramdam ni Alonsina ang respeto at pag-aalaga. Walang paghusga. Nang magtatakip silim na, naupo sila sa isang lumang silyang yantok sa beranda. Kapwa pagod. Salamat Lakan, basag na sabi ni Alonsina. Tumingin ito sa kanya. Para saan? Dati,
Ikaw ang laging tumutulong sa akin sa mga assignment ko sa math. Sagot nito na may kasamang bahagyang tawa. Ngumiti si Alonsina sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Isang matipid na ngiti, ngunit totoo. Pinagmasdan siya ni Lakan. Ang mga mata nito ay seryoso. Kay sigla mo pa ring tingnan. Alonsina, sabi nito sa mahinang boses. Nakapagtataka na may karamdaman ka. Biglang nanigas si Alonsina. Kumalat ang lamig sa kanyang mga ugat. Paano nalaman ni Lakan? Sinabi ba ni Marahuyo? Anong ibig mong sabihin? Nauutal niyang tanong. Nakarating sa akin ang balita tungkol sa iyo at kay Dalisay at sa dahilan. Malungkot na sabi ni Lakan. Pero hindi ako makapaniwala. Lagi kitang naaalala bilang pinakamalakas at pinakamalusog sa ating lahat. Ang mga salita ni Lakan ay hindi sinadyang maging patalim, ngunit para kay Alonsina, ang mga ito ay nagbukas muli ng sugat. Ang sakit, ang kahihiyan, ang pakiramdam ng pagiging hindi sapat. Biglang nanikip ang kanyang dibdib. Ang hangin ay tila ayaw pumasok sa kanyang mga baga. Ang mga ilaw sa paligid ay nagsimulang umikot. Alonsina, ayos ka lang? Narinig niyang tanong ni Lakan. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Sinubukan niyang sumagot, ngunit walang salitang lumabas. Ang huli niyang nakita ay ang nag-aalalang mukha ni Lakan bago nilamon ng dilim ang kanyang paningin. Ang kanyang katawan ay bumagsak at naramdaman niya ang malalakas na braso ni Lakan na sumalo sa kanya bago siya tuluyang mawalan ng malay. Nagising si Alonsina sa pamilyar na amoy ng nilagang dahon ng bayabas. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakahiga siya sa kanyang lumang kama, nakabalot sa isang manipis na kumot. Sa isang silya sa tabi niya, nakaupo ang isang matandang babae, si Aling Nena, ang kanilang kapitbahay at ang hilot ng baryo. Gising ka na pala, Hija, malumanay na sabi ni Aling Nena. Inabot sa kanya ang isang tasang mainit. Huminga ka ng malalim, mabuti at nadala ka agad ni Lakan dito. Ano pong nangyari? Tanong ni Alonsina. Ang boses ay mahina pa. Isang makahulugang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Aling Nena. Maselan lang ang iyong pagdadalang tao, Hija. Kailangan mong mag-ingat. Ang mga salita ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong silid. Napaupo si Alonsina, hindi inalintana ang bahagyang pagkahilo. Ano po? Pagdadalang tao? Imposible po. Ako po ay baog. Ang huling salita ay halos pabulong na lang niyang nasabi. Puno ng pait. Umiling si Aling Nena. Sino ang nagsabi sa iyo ng ganyang kasinungalingan? Ang sinapupunan mo ay malusog at sa loob niyan ay may isang buhay na nagsisimula ng mabuo. Mahigit 1 buwan na. Napatulala si Alonsina. Ang kanyang mga kamay ay kusang napahawak sa kanyang tiyan. Buntis? Paano? Kailan? Ang isip niya ay naglakbay pabalik sa huling linggo nila ni Dalisay, sa isang gabi ng desperadong pagtatangka na iligtas ang kanilang pagsasama. Isang gabi na akala niya ay wala ring saysay. Hindi maaari. Bulong niya, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isang damdamin ang unti-unting sumisibol. Hindi ito tuwa, hindi pa. Ito ay purong pagkabigla, isang pagkabigla na may kasamang takot. Pumasok si Lakan sa silid, dala ang isang bandehang may pagkain. Ang mukha niya ay seryoso, ngunit ang mga mata ay may bakas ng kaluwagan. Kumain ka muna, Alonsina, sabi niya. Tumingin si Alonsina sa kanya. Ang mga mata ay nagtatanong, naguguluhan. Lakan, totoo ba? Tumango si Lakan. Pumunta ako sa botika kaninang umaga para makasiguro tayo. Inilapag niya sa kama ang isang maliit na kahon. Sa loob, naroon ang isang pregnancy test kit, 2 guhit, malinaw na malinaw. Ang pagkabigla ay napalitan ng mga luhang hindi mapigilan. Umiyak si Alonsina, hindi dahil sa lungkot,
kundi dahil sa isang emosyong hindi niya mapangalanan. Isang milagro na dumating sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Isang anak. Ang anak nila ni Dalisay. Ang anak na ipinagkait sa kanya, ngunit ngayon ay nasa sinapupunan niya pala. Niyakap siya ni Lakan. Hindi isang yakap ng pag-ibig, kundi isang yakap ng suporta. Isang yakap na nagsasabing, hindi ka nag-iisa. Anong gagawin ko, Lakan? Umiiyak niyang tanong. Sa ngayon, sagot ni Lakan, aalagaan natin kayo. Ikaw at ang magiging anak mo. Sa lungsod Paraiso, hawak-hawak ni Marahuyo ang isang baso ng mamahaling alak habang nakatanaw mula sa bintana ng condo unit na dati tinirhan ni Alonsina. Sa wakas, lahat ng ito ay sa kanya na. Ang bahay, ang lalaki, ang buhay na matagal na niyang inasam. Ngunit ang tagumpay ay may kasamang pait. Tiningnan niya ang screen ng telepono. Tita Elvira calling, ang ina ni Dalisay. Napairap si Marahuyo bago sagutin. Hello, tita, bati niya. Pinipilit na maging matamis ang boses. Marahuyo, kumusta na? Tanong ng matigas na boses sa kabilang linya. May balita na ba? Kailan ninyo ako bibigyan ng apo? Huwag mong sasayangin ang pagkakataon. Tandaan mo, pinalitan mo ang isang babaeng inutil. Siguraduhin mong may maibibigay kang higit pa. Napahigpit ang hawak ni Marahuyo sa telepono. Ang mga kuko ay halos bumaon sa palad. Sinusubukan po namin, tita. Please give us time. Wala na akong oras. Sigaw ng matanda. Ang apelyido ng pamilya namin ang nakataya. Bagsak. Ang telepono ay pinatay. Ibinato ni Marahuyo ang kanyang baso sa pader. Nababasag ito at kumalat ang pulang alak na parang dugo. Napasigaw siya sa galit at pagkadismaya. Ang anino ni Alonsina ay patuloy na sumusunod sa kanya. Kahit sa kanyang pagkawala, ang pagkabaog ni Alonsina ang pamantayan kung saan siya sinusukat. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula sa isang hindi rehistradong numero. Nakuha mo na ang gusto mo. Huwag mo sanang kalimutan ang usapan natin at ang bayad sa serbisyo ko. Dr. Pascual? Mabilis niyang binura ang mensahe. Ang sikreto na siyang sumira sa buhay ni Alonsina ay siya ring tanikalang nakagapos ngayon sa kanyang leeg. Alonsina, gabi na. Tahimik na nakaupo si Alonsina sa beranda habang si Lakan ay nag-aayos ng ilaw na debaterya. Ang katahimikan ay binasag ng seryosong tanong ni Lakan. Alonsina, simula niya, ang boses ay maingat. Ayokong dagdagan ang iniisip mo, pero kailangan kong itanong. Tumingin si Alonsina sa kanya. Sino ba talaga ang doktor na nagsabi sa'yo niyan? Tanong ni Lakan. Ang mga mata niya ay nakatitig sa kanya, puno ng isang bagong sibol na pagdududa. Tanda mo pa ba ang pangalan ng klinika? Ang tanong ay parang isang susi na nagbukas ng isang pinto sa isip ni Alonsina na matagal na niyang isinara. Ang klinika, ang doktor. Ang mga detalye ay nagsimulang bumalik, malabo ngunit naroon. At kasama ng mga alaalang yon, ang mukha ng taong nagdala sa kanya roon. Ang mukha ni Marahuyo. Ang tanong ni Lakan ay nanatiling nakabitin sa hangin, mas mabigat kaysa sa hamog ng gabi. Ang pangalan ng klinika, ang pangalan ng doktor. Naglakbay ang isip ni Alonsina, pilit na binabalikan ang isang araw na gusto na sana niyang ibaon sa limot. Ang lahat ay malabo, nababalutan ng sakit at pag-iyak. Ngunit sa gitna ng dilim, isang imahe ang malinaw, ang nakangiting mukha ni Marahuyo. Bes, dito tayo pumunta, sabi ni Marahuyo noon, habang inaabot sa kanya ang isang brochure ng isang makintab na klinika. Nakaupo sila sa isang coffee shop. Prime Care Diagnostics. Sabi ng kakilala ko, state-of-the-art daw ang mga gamit nila. Sigurado at mabilis ang resulta. Huwag ka nang mag-alala. Sinamahan na kita para hindi ka natatakot. Naalala ni Alonsina ang pasasalamat na naramdaman niya noon. Ang swerte niya raw,
At may kaibigan siyang tulad ni Marahuyo, laging handang tumulong. Ang sigasig sa mga mata ni Marahuyo habang kinukumbinsi siya ay inakala niyang purong pagmamalasakit. "Sigurado ka ba rito, Bes?" Tanong pa niya noon. "Oo naman, the best. To, para sa'yo, yung the best lang ang pipiliin ko." Mabilis na sagot ni Marahuyo, sabay tapik sa kanyang kamay. Si Marahuyo ang nagrekomenda sa akin." Mahinang sagot ni Alonsina kay Lakan. Prime Care Diagnostics daw ang pangalan. Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Lakan, isang senyales na may mali. Hindi ko na maalala ang pangalan ng doktor. Si Dalisay ang kumuha ng lahat ng resulta. Ang sabi lang niya, kumpirmado. Hindi na nagsalita pa si Lakan. Ngunit ang katahimikan nito ay mas maingay pa kaysa sa anumang sigaw. Ramdam ni Alonsina ang pagdududa na nabuo sa pagitan nila. Isang maliit na binhi na nagsisimula ng mag-ugat. Kinabukasan, iginiit ni Lakan na magpatingin si Alonsina sa isang tunay na OB-GYN sa kabilang bayan. Sa una ay ayaw ni Alonsina, natatakot sa kung ano ang maaaring sabihin ng doktor, natatakot na baka ang lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali. Ngunit sa loob ng maliit na klinika, habang nakahiga siya sa higaan at ipinapahid ng doktora ang malamig na gel sa kanyang tiyan, lahat ng takot ay napalitan ng panginginig sa tuwa. "Naririnig na niyo ba yan?" Nakangiting sabi ng doktora. "That's a strong, healthy heartbeat." Isang malakas at malusog na tibok ng puso. Napatingin si Alonsina sa maliit na monitor. Isang maliit na tuldok na kumikislap-kislap. Ang kanyang anak. Ang kanyang himala. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit ngayon, ito ay purong luha ng kaligayahan. Sa tabi niya, nakita niya si Lakan na nakangiti. Isang ngangiting abot hanggang sa mga mata. Paglabas nila ng klinika, ramdam ni Alonsina na tila nabunutan siya ng tinik. Ang sabi ng doktora, napakalusog niya at walang anumang senyales ng problema. Habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan, tumunog ang telepono ni Lakan. Lumayo ito ng kaunti para sagutin. Hindi man sadya, narinig ni Alonsina ang seryosong tono sa boses nito. "Sigurado ka ba sa impormasyon mo, pare?" Mahinang sabi ni Lakan sa kausap. "Sige. Alamin mo lahat ng detalye. Pangalan ng may-ari, mga doktor na nagtrabaho doon, lahat. Tawagan mo ako agad." Nang ibaba ni Lakan ng telepono, ang ngiti sa mukha nito kanina ay napalitan ng isang madilim na ulap. "Lakan, may problema ba?" Nag-aalalang tanong ni Alonsina. Umiling ito at pilit ng ngumiti. "Wala. Tungkol lang sa negosyo. Halika na. Kailangan mo nang magpahinga." Ngunit alam ni Alonsina na nagsisinungaling ito. Ang pagdududang sinimulan ni Lakan kagabi ay lumalaki na ngayon sa loob niya. Kinagabihan, habang naghahanda siya ng hapunan, nakita niyang nag-vibrate ang telepono ni Lakan na naiwan sa mesa. Hindi niya sinasadyang makita ang pangalan ng tumatawag. Ito ang kaibigan nito mula sa syudad. Bago pa niya maibalik ang tingin, sinagot na ito ni Lakan. Naglakad ito papalayo, patungo sa hardin, marahil ay para hindi niya marinig. Ngunit ang pinto ay bahagyang nakaawang at ang boses ng kaibigan niya, kahit nagaralgal mula sa telepono, ay malinaw na narinig ni Alonsina sa katahimikan ng gabi. Isang pangungusap lang, ngunit sapat na iyon para manlamig ang kanyang buong katawan at mabitawan ang hawak niyang sandok. "Lakan, may problema. Ang klinikang yon, matagal nang sarado dahil sa kaso ng malpractice." Ang bigat ng katahimikan sa loob ng maluwag na opisina ni Dr. Dalisay ay mas nakakabingi pa kaysa sa sirena ng ambulansya sa labas. Nakaupo siya sa kanyang leather na upuan, nakatitig sa isang blankong prescription pad. Dapat ay umuwi na siya. Ngunit sa mga nagdaang linggo, ang opisina niyang ito ay mas naging tahanan pa kaysa sa condo unit na inuuwian niya gabi-gabi.
Ang buhay na ipinalit niya sa dati niyang paraiso ay hindi pala singkulay ng inaasahan niya. Si Marahuyo, ang babaeng inakala niyang lunas, ay naging isa palang bagong sakit. Ang dating malambing na pag-unawa ay napalitan ng walang katapusang reklamo. Ang dating masayang tawa ay napalitan ng iritasyon sa bawat maliit na bagay. Ang pinakamasakalap sa lahat ay ang presyon. Ang presyon mula kay Marahuyo at lalo na mula sa kanyang ina na halos araw-araw ay tumatawag para lang itanong ang iisang bagay. May apo na ba ako? Pinisil ni Dalisay ang kanyang sentido. Napapagod na siya. Napapagod na siyang magpanggap na masaya siya sa naging desisyon niya. Sa totoo lang, hinahanap-hanap niya ang katahimikan na kasama si Alonsina. Ang paraan ng pagtimpla nito ng kanyang kape sa umaga. Ang banayad na haplos nito sa kanyang likod kapag pagod siyang umuuwi galing ospital. Ang nangiti nito na kayang pawiin ang lahat ng kanyang alalahanin. Mga simpleng bagay na binaliwala niya, ipinagpalit sa isang pangako ng pagiging ama na hanggang ngayon ay mailap pa rin. Idinako niya ang kanyang tingin sa isang maliit na picture frame sa kanyang mesa, nakatago sa likod ng mga papeles. Dahan-dahan niya itong kinuha. Ito ay isang larawan nila ni Alonsina, kuha noong kanilang unang anibersaryo. Ang mga ngiti nila ay totoo. Ang saya sa kanilang mga mata ay hindi maikakaila. Isang tanong ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang tanong na matagal na niyang itinataboy. Paano kung nagkamali siya? Ang pagtunog ng kanyang telepono ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Isang tawag mula sa direktor ng ospital. Dr. Dalisay, sabi ng seryosong boses. May emergency. Isang malakas na bagyo ang tatama sa probinsya ng Laguna mamayang gabi. Ang provincial hospital doon ay humihingi ng tulong. Kulang sila sa doktor. We need to send a small medical response team and I want you to lead it. Laguna, sir? Tanong ni Dalisay. Biglang kinabahan. Maraming bayan sa Laguna. Specifically, sa bayan ng Bukal-Hiwaga at sa mga karatig baryo nito, malaki ang pinsalang inaasahan, paliwanag ng direktor. Bukal-Hiwaga. Ang pangalan ay parang isang dagitab na dumaloy sa buong katawan ni Dalisay, ang bayan ni Alonsina. Ang lugar kung saan ito nagtago mula sa mundong minsan nilang pinagsaluhan. Ito na ba ang pagkakataon? Isang senyales mula sa tadhana? Para makita siyang muli? Para humingi ng tawad? O para lang masigurong ligtas ito? Ang isip niya ay nagtatalo. Isang bahagi ang nagsasabing, huwag, natapos na ang lahat at wala na siyang karapatan. Ngunit may isang bahagi, isang maliit na tinig na puno ng pagsisisi, ang sumisigaw na ito na ang pagkakataon niyang gawin ang tama, kahit bilang isang doktor man lang. Sir, sabi niya, ang desisyon ay buo na. Count me in. Pagkatapos ng tawag, mabilis siyang nag-ayos ng gamit. Kinuha niya ang picture frame nila ni Alonsina at maingat na inilagay sa loob ng kanyang bag. Habang isinasara niya ang zipper, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text mula kay Marahuyo. Where are you? Umuwi ka na. I'm bored. Hindi siya nag-reply. Sa sandaling iyon, ang mahalaga lang ay ang misyon sa hinaharap. Isang misyon na hindi niya alam ay hindi lang tungkol sa pagiging doktor, kundi tungkol din sa pagharap sa pinakamalaking pagkakamaling nagawa niya sa kanyang buhay. Papunta na ako. Bulong niya sa sarili, habang mabilis na tinatahak ang pasilyo ng ospital, patungo sa isang bagyo na magbabago sa lahat. Ang langit sa labas ng bahay ni Alonsina ay kulay abo, galit na galit. Ang dating mahinang ambon ay isa ng malakas na bagyo. Ang hangin ay sumisipol at humahagulgol na parang isang nasasaktang hahalimaw. Ang bawat kulog ay yumanig sa buong kabahayan na gawa sa kahoy. At ang bawat kidlat ay panandaliang nagliliwanag sa madilim na sala. Kanina pa nawalan ng kuryente.
Ang tanging liwanag lang nila ay ang malamlam na ilaw mula sa isang lamparang de baterya na inilagay ni Lakan sa gitna ng mesa. "Huwag kang mag-alala, Alonsina," sabi ni Lakan habang isinasara ang isa pang bintana na pilit binubuksan ng hangin. "Ligtas tayo rito. Matibay ang bahay na ito." Sinubukan ni Alonsina na ngumiti, ngunit isang matalim na kirot sa kanyang likuran ang nagpangiwi sa kanya. Napahawak siya sa kanyang malaking tiyan. Kanina pa niya ito nararamdaman, paunti-unti, ngunit ngayon ay mas dumadalas at lumalakas na. "Lakan!" tawag niya. Ang boses ay nanginginig. Agad na lumingon si Lakan. At nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Alonsina, ang pag-aalala ay agad na gumuhit sa mukha nito. Anong masakit? Magsisimula na ba? Tumangulang si Alonsina. Kinakagat ang labi para pigilan ng isang daing. Isa na namang paghilab ang dumating, mas malakas kaysa sa nauna. Napasandal siya sa upuan. Ang paghinga ay bumibilis. "Kailangan na nating pumunta sa ospital," desididong sabi ni Lakan. Agad niyang kinuha ang emergency bag na matagal na nilang inihanda at inalalayan si Alonsina patayo. Ngunit pagbukas nila ng pinto, isang nakakadismayang tanawin ang bumungad sa kanila. Ang maliit na kalsada sa harap ng bahay ay halos hindi na makita dahil sa lakas ng ulan. At ang mas malala pa, isang malaking puno ng akasya ang bumagsak. Ganap na hinaharangan ang kanilang daan. "Diyos ko!" bulong ni Lakan. Ang desperasyon ay umakyat sa kanyang lalamunan. Hindi tayo makakalabas. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa puso ni Alonsina. Dito? Dito ba siya manganganak? Sa gitna ng dilim at ng bagyo? Nang walang doktor? "Tumawag ka ng tulong, Lakan. Pakiusap." Umiiyak na, sabi ni Alonsina, habang isa na namang makapangyarihang paghilab ang nagpakapit sa kanya nang mahigpit sa braso ni Lakan. Mabilis na kinuha ni Lakan ang kanyang telepono. Ang signal ay papatay-sindi, ngunit sa kabutihang palad, nakakuha siya ng isa. Nanginginig ang mga kamay na idinayal niya ang numero ng munisipyo para sa emergency response. "Hello! Hello! Kailangan namin ng tulong!" Sigaw niya sa telepono para labanan ang ugong ng hangin. "May manganganak dito sa Barangay San Roque. Hindi kami makaalis. May nakaharang na puno." Ang boses sa kabilang linya ay halos hindi marinig. "Response team. Galing Maynila. Malapit na sila dyan. Subukang kumalma." Nawala ang linya. "May team daw galing Maynila," sabi ni Lakan kay Alonsina. Sinusubukang maging kalmado para sa kanya. "Malapit na raw sila. Magtiis ka lang, Alonsina. Darating sila." Ngunit ang bawat minuto ay parang isang oras. Ang sakit ay halos hindi na makayanan ni Alonsina. Napasigaw na siya. Isinusuko ang sarili sa bawat paghilab na dumadampi sa kanyang katawan. Inihiga siya ni Lakan sa isang banig sa sahig. Ginagawa ang lahat ng makakaya para alalayan siya, ngunit pareho silang alam na wala silang sapat na kaalaman. Pareho silang takot na takot. Sa gitna ng isa na namang sigaw ni Alonsina, isang malakas na katok sa pinto ang narinig nila, mas malakas pa sa kulog. Nagkatinginan sila ni Lakan. Ang rescue team. Mabilis na tumakbo si Lakan papunta sa pinto. Hirap niya itong binuksan laban sa malakas na hangin. Sa labas, sa gitna ng rumaragasang ulan, nakatayo ang isang lalaki, basang-basa. Suot ang isang puting jacket na may logo ng Department of Health. May dala itong medical bag. "Salamat sa Diyos. Dumating na kayo," sigaw ni Lakan sa gitna ng bagyo. "Dito, ang pasyente." Sumunod ang lalaki sa loob. Isinara ni Lakan ang pinto sa likuran nila. Nang humarap ang lalaki at alisin ang takip ng kanyang ulo para punasan ng mukha, ang liwanag mula sa lampara ay tumama sa kanyang mukha. Ang mundo ni Lakan ay biglang tumigil sa pag-ikot.
Ang mukha na iyon, ang mga matang yon, kilalang kilala niya. At sa sahig, sa gitna ng kanyang paghihirap, itinaas ni Alonsina ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na puno ng luha at sakit, ay napako sa bagong dating. Ang doktor na ipinadala ng tadhana para iligtas siya at ang kanyang anak, sa gitna ng sigwa, ay ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Dalisay, ang pangalang namutawi sa mga labi ni Alonsina ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Dalisay. Ang kanyang isip na sanay sa kaayusan at lohika ng medisina ay biglang naguluhan. Si Alonsina, nakahiga sa sahig, namimilipit sa sakit, malaki ang tiyan, buntis, manganganak na. Ang dalawang katotohanang yon ay marahas na bumangga sa isang katotohanang matagal na niyang pinaniniwalaan. Baog si Alonsina. Paanong, iyon lang ang mga salitang nagawa niyang ibulong. Ang kanyang profesionalismo bilang doktor ay panandaliang naglaho. Nilamon ng personal na pagkabigla. Wala na tayong oras para dyan. Sigaw ni Lakan. Ang boses ay matigas at puno ng galit. Hinawakan nito si Dalisay sa balikat at malakas na inalog. Doktor ka, hindi ba? Gawin mo ang trabaho mo. Ang pag-alog ni Lakan ang nagpabalik kay Dalisay sa kasalukuyan. Tama. Ano man ang personal na kaguluhang ito, may isang buhay, dalawang buhay na nakasalalay sa kanya. Ang kanyang sinumpaang tungkulin ay mas matimbang kaysa sa kanyang nadaramang pagkalito. Agad na umiral ang kanyang pagiging doktor. Mabilis siyang lumuhod sa tabi ni Alonsina. Ang mga kamay ay naging kalmado at sigurado. Alonsina, makinig ka sa akin, sabi niya. Ang boses ay naging profesional at may autoridad. Ako ang doktor mo ngayon. Kailangan mong sundin ang lahat ng sasabihin ko. Naiintindihan mo? Tumingin sa kanya si Alonsina. Ang mga mata ay pinaghalong sakit, takot at galit. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, tumango siya. Sa sandaling ito, hindi siya ang asawang sinaktan. Siya ay isang ina na gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Lakan, utos ni Dalisay, hindi tinitingnan ng lalaki. Kailangan ko ng mainit na tubig at malinis na tuwalya. Marami. Bilisan mo. Kahit na nag-aalab ang galit sa mga mata ni Lakan, sumunod ito ng walang tanong. Ito ay para kay Alonsina. Ang sumunod na mga sandali ay isang eksenang puno ng tensyon. Sa labas, ang bagyo ay patuloy sa pagwawala. Sa loob, isang mas matinding bagyo ng emosyon ang nagaganap. Si Dalisay, na may malamig na pawis sa noo, ay nagbibigay ng mga instruksyon. Si Alonsina, na may mga luhang dumadaloy sa pisngi, ay sumusunod sa abot ng kanyang makakaya. Ang bawat sigaw ay puno ng sakit at lakas. At si Lakan, na nasa tabi ni Alonsina, ay mahigpit na hawak ang kamay nito. Nagbibigay ng suporta. Ang mga mata ay matalim na nakabantay sa bawat galaw ni Dalisay. Sige pa, Alonsina. Malapit na. Isang tulak pa. Sigaw ni Dalisay. Ang puso niya ay kumakarera, hindi lang dahil sa pressure ng sitwasyon, kundi dahil sa milagrong nasasaksihan na niya. At sa gitna ng isang malakas na kulog at sa isang huling makapangyarihang sigaw ni Alonsina, isang bagong tunog ang pumuno sa silid. Ang pag-iyak na yon. Para kay Dalisay, ang pag-iyak na yon ang sabay na pinakamagandang at pinakamasakit na tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang isang sanggol, ang kanyang anak. Ang anak na akala niya ay hindi kailanman iiral. Ang anak na ipinagpalit niya para sa isang pangarap na hinanap niya sa ibang babae. Binalot niya ang sanggol sa isang malinis na tuwalya at dahan-dahang inilapit kay Alonsina. Ang mundo ni Dalisay ay tila huminto. Ang nakikita lang niya ay ang pagod. Ngunit nagliwanag na mukha ni Alonsina, ang mga braso nitong nanginginig na yumakap sa kanilang anak.
Ang lahat ng kasinungalingan, lahat ng maling desisyon, lahat ng pagsisisi ay bumagsak sa kanya ng sabay-sabay. Tumingin siya kay Alonsina, ang babaeng minsan niyang minahal, nang higit sa kanyang buhay, ang babaeng binalewala niya at sinaktan. Paano? Bulong niya, ang tanong ay hindi na para sa paliwanag na medikal, kundi para sa isang paliwanag na mas malalim, mas masakit. Hawak ang sanggol sa kanyang nanginginig na mga kamay. Tumingin si Dalisay ng diretso sa mga mata ni Alonsina. Ang sarili niyang mga mata ay puno ng luhang hindi niya mapigilan. At sa gitna ng kanyang pagkalito at napakatinding pagsisisi, isang pangungusap ang kumawala mula sa kanyang mga labi. Isang pangungusap na puno ng pag-aangkin at desperasyon. Isang pangungusap na nagpasikip sa mga kamao ni Lakan. Anak, anak natin. Ang umaga ay dumating na may dalang katahimikan. Ang bagyo ay lumipas na, nag-iwan ng mga sirang sanga at basang lupa. Ngunit ang araw ay nagsisimula nang sumilip sa likod ng mga ulap. Sa loob ng bahay, ang tensyon ay mas masahol pa kaysa sa bagyo. Si Alonsina at ang sanggol ay mahimbing na natutulog sa kwarto. Sa wakas, ay nagpapahinga na pagkatapos ng mahirap na gabi. Sa sala, magkaharap na nakaupo sina Lakan at Dalisay. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang pagtiktak ng lumang orasan sa dingding. Pinagmamasdan ni Lakan si Dalisay. Nakita niya ang pagod, ang pagkalito, at ang malalim na pagsisisi sa mga mata ng doktor. Ngunit para kay Lakan, hindi sapat ang pagsisisi. Anak natin. Inulit ni Lakan ang mga salita ni Dalisay kagabi. Ang bawat pantig ay puno ng hinanakit. Madaling sabihin, yan ngayon. Ngayong nakikita mo na siya. Nasaan ka nung makailangan ka ni Alonsina? Nasaan ka nung mag-isa niyang pinagdadaanan ang lahat ng sakit at kahihiyan? Hindi nakasagot si Dalisay. Yumuko lang ito. Ang mga siko ay nakapatong sa tuhod. Ang mukha ay nakasubsob sa mga palad. Hindi ko alam, mahinang sabi nito. Ang alam ko, ang sabi sa akin, ay baog siya. Iyon ang resulta. Iyon ang sinabi ng mga espesyalista. Mga espesyalista? Tanong ni Lakan. Ang tono ay mapanuri. O iisang espesyalista lang? Sa isang klinikang inirekomenda ng ahas niyang kaibigan? Biglang nag-angat ng tingin si Dalisay. Baka sanggulat sa mukha. Anong ibig mong sabihin? Si Marahuyo? Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono ni Lakan. Isang mensahe mula sa kaibigan niyang investigador sa Maynila. Ang huling piraso ng palaisipan. Binasa ni Lakan ang mensahe at ang kanyang dugo ay biglang kumulo. Ang lahat ng kanyang hinala ay kumpirmado. Lakan, nakuha ko na. Ang pangalan ng doktor na nakasuhan ng malpractice sa Prime Care Diagnostics ay Dr. Antonio Pascual at ayon sa bank records, isang buwan bago ang diagnosis ni Alonsina, nakatanggap siya ng malaking halaga ng pera mula sa isang tao, si Marahuyo Fuentes. At may isa pang detalye. Bonus info pare, si Dr. Pascual ay dating kasintahan ni Marahuyo noong college. Napapikit si Lakan sa galit. Hindi lang ito isang simpleng kasinungalingan. Ito ay isang detalyadong konspirasyon, isang krimen. Isang malaking panloloko ang lahat. Dalisay, sabi ni Lakan, ang boses ay malamig at matigas. Pinaniwala nila tayong lahat. Ipinakita niya ang telepono kay Dalisay. Binasa ni Dalisay ang mensahe. Minsan, 2 beses. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. Napalitan ng anyo ng isang taong nasaksihan ang isang multo. Ang pagkalito ay napalitan ng pangingilabot at pagkatapos ay nang nag-aalab na galit. Hindi, bulong niya. Hindi niya magagawa ito. Ngunit habang inaalala niya ang mga kilos ni Marahuyo, ang pagpupumilit nito sa klinika, ang mga maliliit na detalye, ang lahat ay biglang nagkaroon ng madilim na kahulugan. Nilinlang siya. Ginamit siya. Tumayo si Lakan at lumapit sa bintana.
Nakatanaw sa natutulog na si Alonsina sa kabilang silid, ang babaeng mahal niya. Ang babaeng dumaan sa impyerno dahil sa kasakiman ng iba. Nakita niya itong gumalaw, niyakap ang kanyang anak, at isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi nito habang natutulog. Sa sandaling iyon, isang matinding determinasyon ang bumalot sa puso ni Lacan. Hindi na siya papayag na masaktan pa si Alonsina. Tapos na ang paghihintay. Tapos na ang pag-iyak. Panahon na para sa katotohanan. Panahon na para maningil. Kinuha niya ang kanyang telepono, hinanap ang numero ni Marahuyo. Ang bawat pindot niya ay puno ng galit. Nang sumagot ito sa kabilang linya, ang boses ni Lacan ay parang yelo. Marahuyo. Sino to? Tanong ng nagtatakang boses. Huwag ka nang magkunwari. Sagot ni Lacan. Ang bawat salita ay mabigat. Alam ko na ang lahat. Tungkol sa prime care. Tungkol kay Dr. Pascual. Tungkol sa pera. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pumunta ka rito sa Bukal Hiwaga. Utos ni Lacan. Ang boses ay walang anumang bakas ng pakikiusap. Harapin mo ang lahat ng sinira mo. Kung hindi ka pupunta, ako mismo ang pupunta dyan para kaladkarin ka. Dumating si Marahuyo sa Bukal Hiwaga na parang isang bagyong paparating. Ang mukha niya ay isang maskara ng pagkukunwaring inosente, ngunit ang mga mata ay nagliliyab sa takot at galit. Sinalubong siya ni Lacan sa labas pa lang ng bahay. Nasaan sila? Matigas na tanong ni Marahuyo. Nasa loob, sagot ni Lacan, hinaharangan ng daan. Pero bago ka pumasok, gusto kong malaman mo, hindi ka aalis dito hanggat hindi mo sinasabi ang buong katotohanan. Wala akong sasabihin, sigaw ni Marahuyo. Sinusubukang lagpasan si Lacan, ngunit sa likod ni Lacan, bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Dalisay. Ang mukha nito ay hindi na ang mukha ng lalaking minahal ni Marahuyo. Ito ay mukha ng isang estranghero. Isang estrangherong puno ng pagkamuhi. Marahuyo, sabi ni Dalisay, ang boses ay nakakakilabot sa lamig. Pumasok ka. Ang pag-utos ni Dalisay ang nagpabagsak sa lahat ng depensa ni Marahuyo. Nanginginig siyang pumasok sa loob ng bahay. Ang maliit na sala ay tila isang korte. At siya ang nasasakdal. At sa isang silya sa sulok, nakaupo si Alonsina. Gising na ito. Kalong-kalong ang kanyang anak na mahimbing na natutulog, nababalot ng puting lampin. Ang mukha ni Alonsina ay payapa, ngunit ang mga mata nito ay matalim at diretso na nakatitig sa kanya. Bakit? Iyon lang ang tanong ni Dalisay. Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Pagkakaila ni Marahuyo, ang boses ay nanginginig. Huwag ka nang magsinungaling. Sigaw ni Dalisay. Si Dr. Pascual, ang pera, ang peking resulta. Bakit mo ginawa yon, Marahuyo? Bakit mo sinira ang buhay namin? Tumingin si Lacan kay Marahuyo. Dahil sa inggit, mahinahong sabi ni Lacan, sinasagot ang tanong para sa kanya. Dahil lahat ng mayroon si Alonsina, gusto mo. Ang atensyon, ang pagmamahal, ang buhay na akala mo ay perpekto. Natawa si Marahuyo, isang tawang walang saya, puno ng pait at kabaliwan. Perpekto? Ulit niya, ang mga mata ay nanlilisik na nakatingin kay Alonsina. Oo, perpekto ka, hindi ba, Alonsina? Ang ganda-ganda mo, ang bait-bait mo, lahat ng tao, mahal ka. Habang ako lang ang anino mo, ang best friend na laging nasa likod mo. Tumayo siya at lumapit. Kahit si Dalisay, mahal na mahal ka niya. Kahit noong sinabi kong baog ka, nag-alinlangan pa rin siyang iwan ka. Kailangan ko siyang itulak. Kailangan kong ahasin ka dahil iiyon lang ang paraan para makuha ko ang kahit kapirasong paraiso mo. Alonsina, pinakinggan ni Alonsina ang bawat salita ni Marahuyo. Walang luha, walang galit. Tanging isang malalim na awa. Awa para sa isang babaeng nilamon ng sarili niyang kadiliman.
Kinuha mo nga, mahinahong sabi ni Alonsina. Ang boses niya ay malinaw sa katahimikan ng silid. Nakuha mo si Dalisay. Nakuha mo ang bahay. Nakuha mo ang buhay na gusto mo. Pero masaya ka ba, Marahuyo? Natigilan si Marahuyo. Ang tanong ay tumagos sa kanyang puso na parang isang punyal. Ang paraiso ay hindi isang lugar, Marahuyo. Pagpapatuloy ni Alonsina habang hinahaplos ang kanyang natutulog na anak. Ito ay isang pakiramdam, isang kapayapaan sa puso, isang bagay na hindi mo kailanman makukuha sa pamamagitan ng paninira sa iba. Ang mga salita ni Alonsina ang tuluyang nagpagguho kay Marahuyo. Napaluhod ito sa sahig, humahagulgol, ang lahat ng kasinungalingan at pagkukunwari ay nawala na. Ang natira ay isang babaeng talunan at wasak. Ngunit ang drama ay hindi pa tapos. Si Dalisay, na nasaksihan ng lahat, ay dahan-dahang lumapit kay Alonsina. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at desperasyon na hindi pa nakikita ni Alonsina kailanman. Lumuhod ito sa harap niya, sa harap ng kanyang anak. Ang dating mayabang na doktor ay wala na. Ang nasa harap niya ay isang lalaking durog. Alonsina, sabi nito. Ang boses ay basag sa pag-iyak. Patawarin mo ako. Hinawakan nito ang laylayan ng damit ni Alonsina. Ako ang may kasalanan. Naging mahina ako. Nagpadala ako sa pressure, sa pride. Patawarin mo ako. Itinaas nito ang kanyang mga matang puno ng luha. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Itama natin ang lahat. Para sa anak natin. Ang buong silid ay nabalot ng katahimikan. Si Marahuyo na umiiyak sa sahig. Si Lakan na nakatayo sa tabi, naghihintay, nagbabantay. Si Dalisay na nakaluhod, nagmamakaawa. At si Alonsina. Hawak ang kanyang anak, ang kanyang hinaharap. Lahat sila ay naghihintay sa kanyang desisyon. Ang huling salita ay nasa kanya. Ang mga salita ni Dalisay ay nakabitin sa hangin. Isang desperadong alok na bumalik sa isang nakaraang winasak ng mga kasinungalingan. Tiningnan siya ni Alonsina, ang lalaking minsan niyang pinangarap makasama habang buhay, ang ama ng kanyang anak. Nakita niya ang tapat na pagsisisi sa mga mata nito. Isang bahagi ng kanyang puso ang nakaramdam ng awa. Ngunit ang awa ay hindi pag-ibig. Dahan-dahan, inilipat ni Alonsina ang kanyang tingin kay Lakan. Si Lakan, na nanatiling tahimik sa isang tabi. Hindi ito nagsasalita. Hindi ito nakikiusap. Ibinibigay nito sa kanya ang respeto na piliin ang sarili niyang landas. Nakita niya sa mga mata ni Lakan ang pangunawa, ang suporta, at ang isang pagmamahal na hindi humihingi ng anumang kapalit. Isang pagmamahal na nagtayo sa kanya muli noong siya ay durog na durog. Na sa wakas, ibinalik niya ang kanyang tingin kay Dalisay na nakaluhod pa rin. Tumayo ka, Dalisay, mahinahon niyang sabi. Sumunod ito, ang mga mata ay puno pa rin ng pag-asa. Pinapatawad kita, sabi ni Alonsina, at ang mga salitang yon ay totoo. Ang bigat sa kanyang dibdib na matagal na niyang daladala ay tila biglang gumaan. Pinapatawad kita, hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Para sa kapayapaan ng puso ko at para sa anak natin, para lumaki siyang walang puot sa kanyang paligid. Isang ngiti ng pag-asa ang sumilay sa mga labi ni Dalisay. Kung gayon, ngunit ang pagpapatawad, putol ni Alonsina, ang kanyang boses ay banayad ngunit matatag, ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Ang mga nabasag na piraso, Dalisay, kahit anong pilit mong pagdikitin, ay hindi na maibabalik sa dati. Mag-iiwan pa rin ito ng mga lamat. Tumingin siya sa kanyang anak at pagkatapos ay sa labas ng bintana, sa bagong umaga sa Bukal-Hiwaga. Ang paraisong binuo natin sa lungsod Paraiso, matagal nang gumuho. Ang tahanan ko ay hindi na doon, sabi niya. Ang tahanan ko ay dito na. Dahan-dahan, dinala ng kanyang mga paa si Alonsina
palapit kay Lakan. Hindi na niya kailangang magsalita. Tumayo lang siya sa tabi nito at ang kilos na yun ay mas malinaw pa kaysa sa anumang salita. Inilagay ni Lakan ang kanyang braso sa balikat ni Alonsina. Isang kilos ng proteksyon at pag-aari. Isang pamilya. Humarap si Lakan kay Dalisay. Tapos na, sabi niya. Ang boses ay hindi na galit, kundi puno ng kasiguraduhan. Maari mong dalawin ang iyong anak. Karapatan mo iyon bilang ama. Ngunit malinaw sana sa'yo. Ito na ang pamilya ko. Naintindihan ni Dalisay. Sa wakas, ang lahat ng pag-asa sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng isang mapait na pagtanggap. Tumango siya ng dahan-dahan, tumalikod, at nilagpasan ang nakalugmok pa ring si Marahuyo. Naglakad siya papalabas ng bahay, papalayo sa pamilyang maaari sanang naging kanya. Dala ang isang aral na napakamahal ng naging kabayaran. Tiningnan ni Alonsina ang kanyang anak na nagsisimula nang gumalaw sa kanyang mga bisig. Iminulat nito ang maliliit na mga mata at tila ngumiti sa kanya. Hinaplos ni Alonsina ang malambot nitong pisngi. Ito ang kanyang bagong simula. Ang kanyang bagong umaga, ang kanyang piniling tahanan. Kasama si Lakan sa kanyang tabi at ang kanyang anak sa kanyang mga bisig. Sabay nilang pinanood ang pagsikat ng araw sa Bukal-Hiwaga. Isang sikat ng araw na nangangako ng pag-asa, paghilom, at isang pag-ibig na natagpuan sa gitna ng mga guho. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Alonsina at Lakan. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pamilya ay hindi laging nagsisimula sa dugo, kundi sa pag-ibig na piniling buuin at alagaan. Ipinakita nito na ang bawat isa sa atin ay karapat-dapat sa isang pangalawang pagkakataon para lumigaya, lalo na kapag natutunan na nating patawarin ang nakaraan at yakapin ang bagong umaga. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Ano ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Alonsina? I-comment nyo lang po sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan ang mga aral na iniwan ng kwentong ito. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share sa inyong mga kaibigan, at mag-subscribe na rin po sa ating channel para sa marami pang kwentong aantig sa inyong mga puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, mula sa puso at Diwa Stories, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli.